Maligayang pagbabalik mga kasolid. Naoya Inoue, reaksyon sa sparring ni Casimiro. Japanese sparring ni Alas, dislocate ang panga. WBO, binulungan ni Gibbons, Jonas Sultana, desidido sa rematch kontra Janriel Casimiro. Para sa ating unang balita mga kasolid, 7 araw na lamang masasaksihan na natin ang bakbakan sa pagitan nga nitong si Canelo Alvarez at Jermell Charlo. Trainer at sparmate nitong si Canelo Alvarez, meron ngang ibinulgar. Medyo tinatamad na nga daw itong si Canelo Alvarez sa sparring. At tila tinatamad na rin sa pagbaboxing, kaya maaari nga magretiro na itong si Canelo Alvarez. I'm tired, pahayag nga nitong si Canelo Alvarez. Kaya sa pangyayaring yan mga kasolida, marami ang naniniwalang maa-upset nitong si Jermell Charlo, itong si Canelo Alvarez sa kanilang laban ngayong parating na Setyembre at 30. Wala na nga daw sa focus sa kasalukuyan itong si Canelo Alvarez, pero wag kampante itong si Jermell Charlo, baka dumidiskarte lang itong kampo ni Canelo Alvarez. Samantala, Mr. Sean Gibbons ng MP Promotion tila bubulong nga dito sa WBO President regarding nga sa pag-arangkada nitong si Jonas Sultana sa Super Bantamweight Division. Sa latest update yan ng WBO ranking ay pumasok agad sa pang-12 itong si Jonas One Punch Sultana. Alam din naman natin rank number 3 sa kasalukuyan ng ating pangbatong si Cuadro Alas Janriel Casimiro. Desidido pa rin talaga itong si Sultana na makarematch ang ating pangbatong si Alas sa Super Bantamweight Division. Yan nga ay naaayon sa plano ng MP President Sean Gibbons dahil naniniwala siya nga kaya pa rin talunin ni Jonas Sultana ang ating pangbatong si Alas tulad ng kanilang naging laban ng unang pagharap. Pero para dito kay Jonas Sultana, wag masyadong kompante sa mga desisyon at plano ng kanyang amo si Mr. Sean, baka magaya sa kanyang naging laban kontra dito kay Paul Butler na kung saan ginawang punching bag nga lang itong si Jonas One Punch Sultana. Sa kabilang balita naman mga kasolid, Cuadro Alas Janriel Casimiro lalong lumalakas, bumibilis at gumaganda ang galawan. Yan nga ang kanyang ipinakita sa kanyang latest sparring kontra nga sa mga Japanese boxer. Sa katunayan nga mga kasolid, aminado nga itong mga Japanese sparmate na napakalakas talaga ni Cuadro Alas, at sa katunayan nga ay medyo na-dislocate nga daw ang panga ng isa sa mga sparmate mga kasolid. Tiniis niya nga lang daw mga kasolid at muntik-muntikan na nga raw siyang ma-knockout ng ating pangbato. Ilang araw na nga lang din ay magaganap na ang bakbakan sa pagitan ng ating pangbatong si Cuadro Alas Janriel Casimiro kontra nga dito kay Yoshinori Oguni sa bansang Japan. Ayon nga dito sa mga Japanese sparmate maging sa manager ay maaaring hindi na umabot ng desisyon itong si Oguni at magkakaroon ng early technical knockout. Dagdag naman ang isa sa mga miyembro ng Treasure Boxing Promotion tila nga natulad daw kay Ryo Akaho ang nangyari dito sa isang Japanese sparmate na kung saan dislocate nga ang panga. At sa pinakita namang sparring at lakas ng ating pangbatong si Alas, nagbigay naman ng reaksyon itong tinaguriang Japanese monster na si Naoya Inoue. Hindi na nga daw siya nagugulat kahit gaano pa kalakas itong si Cuadro Alas Janriel Casimiro dahil naniniwala daw itong si Naoya Inoue na siya ang pinakamalakas at pinakamagaling sa Super Bantamweight Division. Panat pa nga nitong si Naoya Inoue, wala daw makakatalo sa kanya sa Super Bantamweight Division at wala ring makakatalo sa kanyang Pinoy, maging itong si Manny Pacquiao, pambansang kamao. Hindi rin daw uubra sa kanya ang diskarte ng nag-iisang angas ng Pinas, Cuadro Alas, maging itong Unified Champion Marlon The Nightmare Tapales. At sinisigurado ng Hapon ang pagiging undisputed sa Super Bantamweight Division. Hanggang dito na lang muna mga kasolid, isang like naman dyan, at sa mga bagong mapapadaan sa aking munting channel, pasubscribe naman. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Mabuhay! Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.